Nang makabalik si Rona at Kin sa isla ay nadatnan nila na nakaupo sa harap ng bonfire sina Carl at Trisha. "Oh, nandiyan na pala kayo. You're right on time," ani Carl nang matanaw sila habang nasa akto ito ng pagdadagdag ng gatong sa apoy. "We're gonna roast some hotdogs." "How was your trip, honey?" tanong ni Trisha kay Kin. Napayuko si Rona. May kudlit sa puso niya ang pagsambit ni Trisha ng katagang honey. "Anong drama yan? Honey naman talaga niya si Kin, hindi ba? Dati pa, bago ka pa naging gaga." "Oo, naging gaga na nga yata siya ng todo." Ang pagtulog niya nang nakasandig sa dibdib ni Kin ang huling hiblang naging mitsa ng tuluyang pagkahulog ng loob niya rito. Sobrang nagulat siya ng pagdilat niya ay natuklasan niya kung bakit parang ang sarap ng pakiramdam ng sinasandigan niya. Kilig na hindi niya mailarawan ang naramdaman niya nang makita niya ang nakapikit na si Kin. Isang lihip na pangarap ang animoy na tupad at ilang sandaling hindi siya nakahinga sa matinding saya. Hindi na rin niya kayang hadlangan ang damdamin nagpupumilit magpapansin sa kanya. Mula sa simpleng crush ay tumalo na iyon ng malaking antas. Hindi pa naman siguro iyon love. Hari nawang hindi pa iyon love dahil lagot siyang bata siya kapag nagkataon. "It was so much fun," narinig niyang sagot ni Kin. Bagay na nagpalundag sa puso niya. Fun pala siyang kasama kung ganoon. Mukha naman kasing hindi ito nag-iimbento lang na sinasabi sa girlfriend nito. "I'm glad to hear that," ani Trisha. Kayo ba? Anong ginawa niyo rito maghapon?" tanong ni Kin. "She slept. I explored a little." Si Carl ang sumagot. "Oh, ano, game?" tanong nito. Saka iniumang sa kanila ang lalagyan ng mga itinuhog na hotdog. Kumuha sila ng tigi-isa, saka nila isinalang iyon sa apoy. May iba pang pika-pika na hinanda si Carl at may malalamig na beer din. Umupo siya sa di kalayuan sa apoy. Si Kin naman ay tumabi kay Trisha, samantalang si Carl ang pumwesto sa kanan niya ang napili. "May kakaiba bang nadiskubre sa isla sa pag-explore mo?" tanong niya kay Carl. "Oo, napapaligiran pala ito ng tubig," hirit nito. "Hindi nga." Pinanlaki pa niya mga mata. Natawa tuloy ito. "Oo kaya, at saka alam mo ba, may buhangin sa baybayin." Grabe ang tindi. Nag-high five sila, saka nagtawanan na parang mga sira. Napalingon si Kin kina Rona nang marinig niyang tumatawa si Carl. Hindi niya napigilang magkukot ng kalooban niya nang makita niya na parang aliw na aliw sa pagkukwentuhan ng dalawa. "How was your beauty rest?" tanong niya kay Trisha na natuklasan niyang nakatingin din pala sa dalawa. "It was restful." "Are you enjoying?" Hindi niya napigilang itanong. I mean, I guess not so much," pag-amin nito. "I'm sorry. Siguro ay natsyempo lang na wala ako sa mood." "But you were so excited to go on this vacation." "I was, but Never mind." But he did mind. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari sa kanila. Kung hindi niya alam kung ano ang problema, ay paano niya masusolusyonan iyon. "Let's go for a walk?" Yaya niya sa kay Trisha. Nauna pa itong tumayo sa kanya. "Guys, magmo-moonlight stroll lang kami." Nito sa mga kasama nila. "Enjoy," sagot ni Carl. "Maybe Ron and I will do the same thing later." Hindi siya natuwa sa narinig niya. Bigla ay parang ayaw na niyang umalis. Pero nakalayo na si Trisha kaya napilitan siyang sumunod na rito. "More hotdog?" Narinig niya na tanong ni Carl. Nahagip din ang paningin niya na iniumang nito ang stick sa bibig ni Rona. Hindi naman sila nagtagal sa paglalakad ni Trisha. Mukhang alilagaga ang kasama niya at maya-maya rin lang ay nagyaya na itong bumalik sa may bonfire. He was only too happy to agree. Pero pagdating nila roon ay wala na ang dalawang iniwan nila roon.
Gusto sana niyang hanapin ang mga ito pero parang alangan ng gawin niya iyon. They were all adults and he should know better than them to meddle in other adults' affair. I think I'll turn in for the night. Ani Trisha. Napatingin siya rito. San ba nito inilagay ang lahat ng tulog nito? Pero hindi na siya nagkomento. He was in no mood for company. Anyway, parang nawalan siya ng ganang makisalamuha kahit kanino nang matuklasan niyang mukhang namamasyal din sa ilalim ng maliwanag na buwan sina Carl at Rona. Tumuloy na siya sa kwarto niya at pinilit niyang matulog na. Matagal din siya nagpapabiling-biling bago siya dinalaw ng antok. He was up bright and early the next day. Mukhang tulog pa ang mga kasama niya kaya nagpa siyang mag-jogging. Dati regular ang pagpunta niya sa gym pero dahil napaka-busy na niya ng husto, lagpas isang buwan na rin niyang napapabayaan ng pag-ehersisyo. Pero hindi ang cardiovascular fitness ang habol niya sa pagtakbo kundi pagpapakawala ng tensyong bumabalot sa kanya. Images of Rona and Carl kept flitting through his mind as he ran. Ni hindi na niya namalayan ang pagbalik ng mga ito sa cottage dahil nakatulog na siya. Ni hindi nga niya alam kung bumalik ba ang mga ito sa cottage. Muntik na siyang masubsob sa buhanginan. Biglang nawala sa ritmo ang pagtakbo niya nang maisip niyang posible nga namang wala sa cottage ang dalawa. Hindi kalakihan ng isla pero maraming pwedeng puntahan doon na. Ipinilig niya ang ulo niya. He was letting his wild imagination get the better of him. Gayunman, hindi niya mapipigilang tumingin-tingin sa gawing kakahuyan habang tumatakbo siya. At nang may matanaw siyang puno na ang mga sanga ay tila kakaiba ang galaw, ay hindi na siya nagdalawang isip na mag-detour. Nang malapit na siya sa punong may mayabong na mga sanga, ay mas tumindi ang pagdududa niya nang may tao sa gawi roon. May kaluskos na rin kasi siyang naririnig. "Hey there!" Tawag niya bago niya hinawi ang sanga. "Hey there kang kalabaw!" Nakatalikod sa kanya ang babaeng nagulat sa pagdating niya. Sa pagpihit nito ay naisaboy nito sa kanya ang laman ng maliit na baldeng hawak nito. "What the hell?" Sorry. Agad na lumapit sa kanya si Rona. Pinagpag nito ang nabasa niyang t-shirt na para bang matutuyo iyon sa ginagawa nito. Nun lang niya ito natitigan. Basang-basa ito. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong niya saka tumingin sa gawi pa roon. Malay ba niya kung mag-isa lang ito? "Naliligo. Ano sa palagay mo?" Bakit dito?" "Ang daming banyo sa cottage." "Sus, taong to. 5-5 ang banyo sa Maynila. Pero dito ko lang naranasan na maligo sa balon. Look oh." Itinuro nito ang butas sa buhanginan na napapaligiran ng makapal na kahoy. Maaga ako nagising kaya nag-explore na rin ako. Napadpad ako dito and Viola, nakita ko yung balon. Actually, parang nabasa ko nga doon sa brochure na nasa mga kwarto ang tungkol dyan. May ilan yatang hinukay na lang ganyan sa isla. Rustic charm daw ang dating ayon sa brochure. He left so much better already. Samantalang kanina ay parang ang bigat ng pakiramdam niya. "At naisipan mo agad na maligo?" Komento niya. "Of course, hindi ko pa natatry eh. At alam mo naman ako." Oo, alam nga naman niya. This woman had a zest for life he hadn't seen in anyone for quite a while. And with a sparkling personality to boot. Sparkling personality? Huh? Hindi niya alam kung nanunuya o naaamyos ang isip niya. But looking at Rona sure made him feel lightheaded. At unti-unti niyang natukoy kung bakit. Basang-basa ito kaya halos wala nang itago ang manipis na bestidang suot nito. Ang estilo pa naman niyon ay para lang iyong kamison. It made him think of sexy scenes in some of the movies he had seen. Ang personalidad nito ang mas nangingibabaw at siyang mas nakakaakit ng pansin kaya nun lang siguro niya napansin na sexy rin ito.
But even if his body was reacting strongly to such a wonderful sight, he knew that a fling or a roll in the way wasn't the he wanted with this woman. It wouldn't be enough. Nahugot niya ang hininga nang matukoy niya sa sarili kung ano ang sasapat para matugunan ang nag-aapoy na pangangailangang na buhay, hindi lang sa katawan niya kundi pati na rin sa puso niya. In fact, what his body was yearning for seemed to be the result of what his heart wanted. Nagmula sa puso, wika nga. "You're so cheesy." He had never been cheesy in his life before. Ngayon pa lang. And that ought to tell him something. It was telling him something. "Subukan mo kaya uli?" ani Rona, saka siya biglang sinabuyan. "Why you?" Umakma siyang hahabulin nito. Tumili ito at umiwas, saka nagtatakbo. Hindi siya nag-aksaya ng sandali. Hinabol niya ito at mabilis ding nahuli. Nagpupumiglas na humarap ito sa kanya. Saka umakmang itutulak siya, pero basta na rin na lang itong natigilan nang magkaharap sila. "Anak ng nanay ko." Daig pa ni Rona ang inatake ng matinding hika sa pagkawala ng hininga niya nang sa paghigpit niya ay halos magdait ang mukha nila ni Kin. Game over. Naglalaro sa diwa niya ang pagkatagang iyon na katulad na lang ng laro sa PSP o sa arcade. Wala na siyang magagawa. Mahal na niya si Kin. Parang bullet train ang Japan sa bilis ng pagharurot ng damdamin niya. Ang paglipat niyon sa iba't ibang antas mula sa simpleng paghanga papunta sa level na pumipintig sa damdamin niya ngayon. Panis naman palang abilidad niya. Ni hindi niya napakinabangan niyon para iligtas ang sarili niya sa kapahamakan. Bakit ba kaunting ababala lang tungkol sa sasapitin niya kapag sumama na iyon ba sa bakasyon niya ay hindi niya nasagap? Binasa niya ng dila ang mga labi niya habang nagiging tuyong-tuyo. Dahil yata sa ginawa niya ay napagawi ang tingin ni Kin sa mga iyon. Parang may apoy na nagsindi sa mga mata nito at kasunod ang impit ng pag-ungol ay isinaklot niya ito sa tinagkan. "Nasa langit na ba ako?" Pakiramdam niya ay tinangay na siya ng mga anghel. Iyon ang kanyang unang halik at lagpas-lagpasan iyon sa inaasahan niya. Hindi niya alam kung may rules and regulation ba kung paano tutugon sa humalik, kaya hinayaan na lamang niya ang idikta ng kalooban niya ang gagawin niya. At ipinagsisigawan niyo na yumakap siya sa lalaki na walang pag-aatubili niyang sinunod. Lalo pang pinatindi niyon ang kiliting bumabalot sa kanya. Ang kiliting hindi niya inaakalang mararamdaman niya. Not in her wildest imagination, wika nga. Naging motto na niya ang go with the flow. Maaga kasi niyang natutuhan na mas mahirap kung sasalungat siya sa daloy, na mas madali kung sasama na muna siya sa agos at titingnan kung saan siya dadalhin iyon. Hindi naging mahirap para sa kanya na pangatawanan ang motto niya na iyon sa ganoong pagkakataon dahil iyon din naman talaga ang gusto niyang gawin. Pwedeng masaktan siya. Malamang nga ay masasaktan siya. Pero saka na niya iisipin ang tungkol doon. Sandaling-sandali lang ang magpapasaya sa kanya, promise. Nang maramdaman niya ang lalong paglalim ng halik ni Kin ay gusto niyang maiyak dahil alam niya na sa sandaling-sandali lang ang sayang maidudulot niyon sa kanya. Ilang sandali nga lang ang lumipas ay bigla itong tumigil. Malamang ay nahimasmasan na ito dahil mukha itong na-guilty. Tiyak na tumagos na sa isip nito na may girlfriend ito. Dapat siguro niya itong sitahin at sumbatan dahil nang halik ito, gayong hindi naman niya malaya ang puso nito. Pero hindi niya magawa. Siya man ay mapansamantalang nawala sa tamang huwisyo. Saglit na piniling magbingi-bingihan ang kanyang katinuan sa mga alaala. Dahil doon ay kaya niyang unawain ang nangyari dito. "I'm sorry," sabi nito. Hindi ko sinasadya. I don't know what to came over me." "Kailang yon? Huwag mo na lang sigurong ulitin." "O sige, mauna na ako." Agad na niya itong tinalikudan at iniwan. Pakiramdam niya ay sinusundan siya nito ng tingin kaya binilisan pa niya lalo ang paglakad.
At dito na po nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.